Attraction can start relationships, but only alignment can sustain relationships. Paano mo masasabi na yung something sa inyo nung babae, pagmamahal na yun? Ano? Paano masasabi? Pinipili mo siyang mahalin kahit hindi mo na nararamdaman yung excitement na na-experience mo nung nakaraan. Hindi pagmamahal yung unang 3 buwan. Kasi yung unang 3 buwan, ang saya-saya nun Parang, di ba? Ako, siya, laban sa lahat. Madalas tayong na-attract sa imahe o sa future na binibuild natin kasama siya. Pero pag lumabas yung mga bagay-bagay na hindi natin gusto tungkol sa kanya, doon na masusubukan, pipiliin ko pa rin bang mahalin siya? Ang tanong ngayon, kaya mo ba at willing ka bang bumuo ng buhay kasama siya? Hindi na siya kung sino siya Nung noon. minahal mo 8 years ago. Oo, hindi na siya. Nag-evolve na siya, nag-grow na siya, nag-mature na siya. Tol, hindi ako nagsiselos sa lalaki. Pero nagsiselos ako kung papaano niya pagsilbihan yung trabaho niya sa ibang tao. Sana empleyado mo na lang ako. Sana estudyante mo na lang ako. Kasi mas matindi ka magsilbi sa kanila kaysa sa akin. Maraming lalaki may pangarap. Pero hindi lahat may direksyon. If you're looking for clarity, purpose in today's modern world, this podcast is for you. So join the conversation, hit like, follow, and subscribe. Welcome sa Top G Manila, ang kaisa-isang podcast sa Pilipinas na nakatuon sa kung paano ka magiging maayos na lalaki ngayong malamig ang kalye, kumpadre. Papasalamat kami sa Triton Studios Talaga. at sa Triton Entertainment for allowing us to have a platform Sobra. na yung pag-uusap natin ngayon, medyo maganda siya tignan sa mata para mas lumalim ang ating usapan. Welcome sa Top G Manila, ang nagsasabing Top G is Top God. Totoo, sobrang ganda ng set, pare. Bro, Kahit yung mga pinagsabi ko, walang kapararakan, nagmumukhang valuable. Paano pag sinimangutang ko pa yan ng ganyan? imagine na itsura ng anak mo, tol. Gano'n. Papabili sa'yo ng ano, Papa! Sabi, pupunta tayo Jollibee! Eto pre, galing ako sa labas Nakita mo naman, di ba? Galing ako sa labas. Ayun, syempre, habang naka-break time tayo. Pumagpag ka rinig namin Doom scrolling yan. So, di ba? Okay, Nagsasayang ng oras, doom scrolling. Gumagawa lang ka pa kay pakinabang na bagay. Doom scrolling. Nahinto dun sa kinakasal. Nag-inggit ako ba? Hindi, kinilig ako. Kinilig ako kasi kilig na kilig sila eh. So pala yung nagpapastop sa album mo, yung mga nakakilig-kilig, tol. Kinikilig ako. Kilig na kilig din ako. Okay. Nakasmile ako may mapanood ko. Tangin, ang galing ganun ako So yung pakiramdam ng kinikilig. Oo naman. Love yun Oo naman. Naniniwala ka ba sa pagmamahal? Oo naman. Ako naniniwala ako na isa lang ang totoo dito sa mundo, pagmamahal. Yeah! Kaya mahalin mo na ako. Sino? Hindi, re-reels ko yun. Tumingin ako doon. Tapos Okay. ikakat ko yun, re-reels ko yun. Okay, tanong ko sino nga Hindi, usapang pagmamahal pare ko. Siyempre, naniniwala ka sa pagmamahal. Oo naman. Kinikilig ka. Oo naman. Anong edad ka unang naka-experience ng, love to. Crush ko to Siguro hindi pa love. Ano lang, crush lang to. Pag crush ba, hindi ba love yun? Na-realize ko, oo. Bakit? Pag crush ka, kinikilig ka kasi tingin ko- Nagtatago ka pag nandyan siya Kasi tingin ko tol, yung attraction, maybe it's something na we're wired to be attracted, not just to someone, but to something we find valuable or Okay. valuable sa atin. Yeah. Pero yung pagmamahal, tol, choice yun eh. Choice Action verb magmahal. yun eh. Oo, bro. Choice It's a choice. magmahal? Oo. Tingnan mo Di mo maaawat yung pre. Okay. Attraction can start relationships, but only alignment can sustain relationships. Fuck. Oh, Damn. attracted ako, relasyon tayo. Pero mag-fade yung attraction. Pag nag-fade na yung attraction, yung kilig, yung ganyang pakiramdam, yung excitement, Yung honeymoon phase. ano nang next? Yun na yung totoo. Yun yung pagmamahal. Na pinipili mo siyang mahalin kahit hindi mo na nararamdaman yung excitement na na-experience mo nung nakaraan.
So hindi pagmamahal yung unang 3 buwan. Kasi yung unang 3 buwan, ang saya-saya nun eh. Parang, di ba? Ako, siya, laban sa lahat. Ang pagmamahalan namin, walang pwedeng gumit na aking ina nyo. Ganon. Hindi ko masabi na anong absolute truth eh. But maybe love wasn't tested that enough. Okay. 3 months pa lang eh. Ikaw, bilang 32 years old na eksperyensado, lalaki, paano mo masasabi na yung something sa inyo nung babae, pagmamahal na yun? Paano masasabi? Sa part ng lalaki, Para sa akin, Oo. hanggat hindi ako bumibitaw at pinipili ko siyang mahalin kahit na sa mga bagay na unkomportable at sa mga bagay na hindi ko gusto tungkol sa kanya. Madalas tayong na-attract sa imahe o sa future na binibuild natin kasama siya. Pero pag lumabas yung mga bagay-bagay na hindi natin gusto tungkol sa kanya, doon na masusubukan, pipiliin ko pa rin bang mahalin siya? So ang tanong dito, hindi, kamahal-mahal ba yung tao? Hindi eh, kasi lahat tayo kamahal-mahal eh. Yes! Tangin, ang ganda. Oh, no? ang tanong ngayon, kaya mo ba at willing ka bang bumuo ng buhay kasama siya? Yeah, at ikaw lang ang makakasagot nun. Yes, sir. Diba? Mm. May mga ka ba? May mga pinupuntusan ka ba para, like for example yan, yung fiancé mo, siya na yung papakasalan ko talaga. May mga points ka ba na baka makarelate yung mga nanonood na, ay oo, gusto ko rin sa babae yung ganun. Nung nag-uumpisa ako, meron. May points. Okay. No, dapat ganito, physical, Okay. karakter, work Okay. ethic, values, etc. Yeah. etc. Okay. Pero tol, nag-i-evolve yung tao eh. Let's say sa fiancé ko, bro. Hindi na siya kung sino siya noon. Nung minahal mo 8 years ago. Oo, Damn. hindi na siya. Nag-evolve na siya, nag-grow na siya, nag-mature na siya. At marami sa kinamaturan niya ngayon, in-evolve niya ngayon, hindi ko trip. Pero yung pagka-evolve niya ba, Pero masaya ako. paunlad. Oo, yun lang. Oo. Paunlad. Masaya ako kung paano siya nag-evolve. Paunlad. Oo, ngayon. Yeah. Pero aaminin ko na hindi ito yung version na nagustuhan ko nung nag-uumpisa kami. Kasi, Try mong example? spin mo pa pre kasi Okay. mayari ka kay Kate niyan. Tanginan to. Hindi niya na ako gusto ngayon. Loko to Hindi, ibang klaseng gusto. Yeah. Ibang klaseng gusto. Kasi dati nang nag-uumpisa, hindi ko pa nakakwento kay Kate. Dito na lang sa podcast, no? Yan. Nod ka na lang dito. Iba talaga ang brotherhood eh. So parang brotherhood to na nakakasilip-silip kayo ng isip namin, Wala mga pang lalaki. gin yan pare. Wala pang gin paminta yan. So, Kape lang to. alam mo, okay. Di dati kasi, sweet-sweet siya. Alam mo yun, intern, mahinhin, ngiti-ngiti lang. Yun pala, yun yung version na people pleaser siya, bro. Best foot forward sa God. Oo, Performative. sa lahat. Yeah. So, eto yata yung breakthrough namin eh. Kasi dumating sa point na, tol, hindi ako nagsiselos sa lalaki. Pero nagsiselos ako kung papaano niya pagsilbihan yung trabaho niya sa ibang tao. Parang dumating sa point na oo ka ng oo sa iba. Sana empleyado mo na lang ako. Sana estudyante mo na lang ako. Kasi mas matindi ka magsilbi sa kanila kaysa sa akin. Damn. Oh, bro, dumating kami, 8 ganyan. years kayo pre, nung tagal. Oo. Mahal na yan. Yan ang totoong pagmamahal. Kasi yeah. ubus na yung kilig niyan. Bro, ubus na. Ubus na yung kilig. So ngayon, paulit-ulit naming dumating sa point, paulit-ulit kami nag-aaway. Siguro, sa isang linggo, konti lang yung okay kami. Madalas yan, clash kami. Maliliit na bagay lang. Hanggang ngayon, na-breakthrough namin yan kasi ang dami naming na-realize na, bumi-breakthrough pala kasi siya. So dumating siya sa point ngayon na, unti-unti niyang hinuhubad yung pagiging people pleaser at inoohan na niya yung mga bagay na may 100% hell yes siya o gustong-gusto niya talaga. For example, may mga hihingi ng pabor sa kanya. Kung dati, oo siya. Ngayon, humihindi na siya. Alright. Kasi isipin niya, gusto ko ba itong gawin o hindi? So sa akin, ganun din. Mahal, patulong naman. Ganito, ganyan. Humihindi rin Tulungan siya. mo ako. Ayoko. Teka, may gagawin. Hindi naman siya humihindi, pero dahil hindi yun yung true choice niya, meron siyang mga tinitraining para yung
yung pangangailangan ko, may bigay niya. Kunwari sa trabaho, sa business, etc. So yung mga tinitraining siyang EA, etc. etc. So masaya ako ngayon kasi align siya sa kung anong totoo sa kanya. Yun. Ibig sabihin, mas pinapakinggan niya ngayon ano yung tunay niyang gusto. Rather than iisipin niya muna, ay ayokong humindi kasi baka hindi niya ako magustuhan o masaktan ko siya. Ngayon, mas maraming time siya sa akin. So mas bihira kaming nag-aaway ngayon, bro. Masasabi mong bilang lalaki na nagpaparamdam ng pagmamahal, ngayong nag-evolve, papalupit yung partner mo, na serve mo yung purpose mo as lalaking nagmamahal? I think, bilang lalaki, natural na nakaangkla sa evolutionary purpose natin na ang love language nating mga lalaki, naturally, providing. Mag-provide. Pero walang nagturo sa atin na parte ng role natin bilang mga lalaki o leader ng ating mga tahanan ay yung makapag-create ng ligtas na espasyo o safe space sa pamilya ko. So anong itsura nun? May yung tatay ko, nagpo-provide siya, pero laging mainit ang ulo niya. Anong naririnig ko sa kanya? Kasi ganto ganyan ka, wala ka talang silbi, ganto ganyan ganyan. So ang love language niya, provider. Pero tanungin ko, nakapag-create ba siya ng safe space for me? O bumuo to ng sugat na dala-dala ko hanggang ngayon o trauma? No? I'm not saying he's bad. I'm not saying he's wrong. Walang nagturong maging magulang. Yeah, No? totoo. But what I'm saying is, hindi kasi naturo sa kanila na parte rin ng role natin ng mga lalaki na mag-create ng safe space sa bahay, hindi lang para mag-provide. Tsaka para makapag-create ka nung safe space, ang ugat nun, pagmamahal. Correct. Diba? Dahil mahal mo sila, gusto mo maging gentle sa kanila. Diba? Ngayon, isa sa mga sumisira din, ako nakikita ko yung mga lalaki ngayon, hindi ko nila lahat, pero marami. Sa mga lalaki ngayon, hindi na sila marunong magmahal. Kasi, hindi rin nila alam mahalin ang kanilang mga sarili. Tsaka yung sockmed kasi, walang ibang pinakita sa kanila, kundi dapat yung babae mong papapasukin sa sistema mo, may pakinabang sa'yo. Nagpapasok ng pera sa sistema mo. Para sa akin, yung ganong galaw, nag-work naman talaga yon, pero hindi sa lahat. Paano yung mga ibang hindi ganon yung pamamaraan nila para mahalin at magmahal? Kaya marami akong nakikitang lalaki ngayon dahil sa social media, hindi na sila marunong magmahal, di na nila alam paano tumukoy kung gusto ko to love ko to gusto mo mapangasawa to Bigyan kita ng example. Dahil na-create ng social media yung idea na bilang lalaki, kahit naramdaman mong okay siya sa'yo, pinapagaan niya yung buhay mo, kinikilig ka sa kanya, masaya ka sa kanya. As in, sobrang smooth pag siya yung kasama mo. Pero dahil mas matanda siya sa'yo, red flag. Red flag. Kasi may isyong ganyan ngayon. May lalaki, 18 years old, basketball player, tas yung babae, parang courtside reporter, parang mga 30 yan. Ginawa niya yung 18 years old. Ngayon, ang daming nang baba sa kanila sa Sockmed. Tangina, karamihan lalaki. Isipin mo yung nang babash sa love life ng isang kapwa mo lalaki din. May mali nang nangyayari para bilang isang lalaki, may paki ka dun sa relasyon ng iba. Imbis aralin mo rin, mukha silang masaya Pwede pala yun. Pwede palang magmahal ka ng babaeng mas matanda sa'yo. Okay lang pala yun. Di ba? Kasi sino tayo para husgahan niyang mga yan? Buhay nila yan. Sila yung nakakaramdam. Di ba ngayon yung may mga lalaki na parang chicks naman talaga. Chicks yung babae pre. Talagang kajowa-jowa. Talagang nasa kanya lahat. Pero dahil mas matanda, ayun yung sinet ng society. Pag mas matanda yung babae, wag yan. Bata ka pang lalaki, marami ka pang makikilala dyan. Kung nakilala niya na nga yung mamahalin niya talaga Kasi nararamdaman yan Di ba?
Ngayon, ikaw, bilang mas matanda ka sa akin, bilang 34 ka, 28 lang ako eh, 34 Okay, ka. okay. Diba? Siyempre gusto kong matuto sa'yo. Kasi isa rin ako dun sa mga batang lalaki na hindi na alam paano magmahal. Kakanood sa SOCMED. Diba? Paano bang magmahal? Ganun na eh. Ganun ang team song sa utak ko eh. Bastos ka kasi pre. Kaya ano eh. Tama, totoo din. Ano, nagdura. Mga ano mo eh, dinuduraan mo na lang pre. Totoo din. So wag man dudura. Okay. Hindi. Bigyan mo naman kami ng ano. Kumbaga, kunyari ako. Like for example ako. 1 year na akong single. Okay. 1 year na ako. 1 year na akong single. Tropa mo ako. Oo. 1 year na akong single. Exposed ako sa hustling culture. Exposed ako sa maling idea, maling turo ng SOCMED. Paano marerepress yung puso ko para magmahal ulit? Hanapin mo muna yung sarili mo bago mo isipin magmahal ka ng ibang tao. Ma-elaborate mo ba yung hanapin yung sarili na yan? Kasi laging nababasa yun. Hanapin mo muna yung sarili mo. Oo, kasi lagi natin hinahanap sa labas eh. External eh. Yung validation, yung pagmamahal, yung aruga. So ibigay mo yung aruga mo kasi muna sa sarili mo. Tapos yung mga kinikwento mo pa kanina na balikan natin yung issue na sabi mo, ang daming nag-comment, mga kapwa lalaki pa natin. Oo, kasi... Alam mo tol, never akong nakamit ng lalaking masaya sa relationship na binash yung kapwa niya lalaki kasi ganito yung relationship. Bro, never. Totoo. Never. Wala na siyang time tignan to So, eh. Kasi 101% masasabi ko na lahat ng mga nag-bash doon bro, insecure. 101%. totoo din. Oo bro, kasi yung successful sa relationship, tol, hindi yung masaya, hindi naman successful kasi ang hirap i-define ng successful. Yeah. Pero yung masaya ka sa relationship mo bro, makita niya mas yung in the describe mo mas matanda yung mapapangasawa. Bro, hindi papasok sa isip niyan na seryoso kayong dalawa. Hindi papasok kasi dahil masaya siya sa relationship niya, naiintindihan niya na masaya ka rin sa relationship mo. So bakit ko kayo guguluhin? Bakit ko kayo sisirahin? Dahil maganda ang pakiramdam na masaya ang relationship. 'Di ba? Yung manggugulo lang diyan, yung may sugat din. Totoo. 'Di ba? Binabash nila yung 18 years old na lalaki na jumawa ng trentahin na di nila alam yung trentahin na dadaling ka sa ibang dimension nun, pare. Insecure kasi sila mga basher. Kaya babash lang kita, ano ba yan, etc. So yung mga gusto nila, ipo-project nila sa iyo na dapat ikaw ang gumawa nito. Same energy sa kapag yung lalaki nakakita ng kapwa lalaki na jumawa ng single mom. Diba? Oh. Tayo na pare, single mom yan. Bakit andyan ka? May plus one yan. Tol, isipin mo na lang to. Gagi, no? Sino ka ba? Okay. Para husgahan itong taong to na hindi siya kamahal-mahal dahil may plus one siya. Sobrang totoo. Di ba? Bakit pag single father hindi issue? Pag single mom issue? Damn. Di ba? Anong klaseng standard ng siniset natin na tayong mga society, mas maganda, ito pangit? Hanggat merong comparison at hindi mo nakikita sa lente ng compassion, nakatanim ang paa mo sa lumang mundo na puro kompetisyon. Yeah, dahil nandun ka sa space ng puro kompetisyon. Lahat ng nakikita mo, kahit hindi naman nagmamatter sa pansarili mong, diba? Pansarili mong buhay ba? Bobo ka! Oo, papakailaman mo. Ba't ka jumawa ng single mom? Ganto yan. Ba't ka jumawa ng mas matanda sa'yo? Ganto yan. Tapos yung nagsasabi, walang jowa. Diba? So, inggit ba yung ugat? O maaaring may jowa siya pero hindi siya masaya. Yeah. Sa relationship nila. Bro, personally may makakilala akong ganyan eh. Kung nabanggit mo kanina na pinipili mong magmahal, so pinipili mo rin bang maging masaya sa karelasyon mo? Ganun ba yun? Kasi kung yung honeymoon stage sa umpisa, puro masaya, tas eventually, hindi na ganun ka-sweet, hindi na ganun kasaya, pero mas pinipili mong magstay, pinipili mo bang maging masaya o nag-stay kang miserable at malungkot? Hindi ko pinipili maging masaya. Yung ligaya ay nagiging byproduct kasi pinipili ko magmahal.
Aray ko ba? So, hindi mo siya kailangan i-effort. Di ba? Resulta siya. Kasi yun yung pinili mo, yung pagmamahal. Kesa yung tama ka, mali. Tama ako, mali ka. Ang sarap magmahal, no? Oo. Kasi yun talaga yung ugat ng lahat kung bakit ka magiging mabait. Oo, bro. Kung bakit ka tutulong, kung bakit ka magsuserve, kung bakit ka magiging mabuting tao. Yung baby na lang eh. Di ba? Pure love eh. Di ba? Kaya ang sarap kumarga, ang sarap makakita ng baby. Oo nga, no? Kasi pure love siya. Di mo na nga makontain yung love, no? Kasi di mo na di mo na ano yung words na sasabihin mo. Basta, Kahit gaano ka katigas, hindi mo alam, kahit hindi mo alam i-express, pero bibigay at bibigay ka. Diba? Love. paano ba magmahal? Hindi ko rin alam eh. Paano ka nagmahal? Hindi ko yan alam dati, pero masasabi ko lang, hanggang ngayon, inaaral at ninanavigate ko pa rin kung papaano magmahal. At isa sa mga na-realize ko ay bago ko to hanapin o ibigay sa ibang tao para hindi ako maapektuhan ng kahit anong iba to sa akin ng mundo, ang pagmamahal sa sarili ko muna dapat ibubuhos para punong-puno ako bago ako magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Paano ba yan yung ano, yung self-love muna ako? Laging po akong bibigyan, kunyari galing sa breakup. Wala, hindi, self-love muna ako. Paano bang ini-execute yung self-love muna ako na yan? Boundaries ang unang pumapasok sa isip ko habang tinatanong mo ko. Na boundary na okay, hanggang ganito lang ako magtatrabaho kasi pinipili kong maging responsable at bukas meron akong commitment sa sarili ko, sa buhay ko na ganitong oras ako gigising. Kasi bago ako lumabas sa mundo para pagsilbihan ito, pagsisilbihan ko muna yung sarili ko, most especially kukonect muna ako sa creator ko. Para akong naka-charge na telepono. Para pag labas ko sa mundo, handang-handa ako. So yung self-love, simpleng, wag mong ipagkait sa sarili mo yung mga gustong maramdaman ng sarili mo. And it has to be a continuous practice. Hindi siya event. Kaya nga, ngayon, masasabi ko na inaaral at ini-experience kong mahalin yung sarili ko kasi hindi ito na ituro sa akin ng mundo. Ang itinuro sa akin ay mahalin ko yung comfort, yung convenience, o mahalin ko yung mga itinuturo sa atin ng society na standards ng mundo. So, hindi. Kaya nga, naalala ko, hindi kaya yung mga baliw, yung tunay na malalaya. Kasi wala silang attachment sa kahit na ano. Damn. Ang attachment, wala akong attachment sa identity ko, wala akong attachment sa sasakyan ko, wala akong attachment sa success ko, wala akong attachment sa dami ng pera ko sa bangko. Damn. Kaya tayo na-misalign eh. Kasi wala tayong congruence eh. Ano yung congruence? Hindi tayo nagiging totoo sa kung anong talagang nasa sa loobin natin. No, na oo ka ng oo kahit pagod ka na. No, nagiging busy ka, tinutulungan mo yung ibang tao para hindi mo maramdaman yung sakit at responsibilidad na kinakaharap mo. Ang ganong klaseng escape, Naniniwala ka bang hanggat hindi mo minamahal or hanggat hindi mo natututunang pahalagahan at mahalin yung sarili mo, never kang makaka-attract ng makakapareha mo na ipaparamdam niya sa'yo yun? You attract who you are. Yeah. Like attracts like. Ito yung, law of resonance. Law of resonance. Law Ano of yan? resonance. Hindi mo na-attract kung anong gusto mo. Na-attract mo kung sino ka. So kung naghahanap ka ng validation sa ibang tao, yan din yung partner na mahahanap mo. Someone naghahanap din ng validation sa ibang tao. Kaya maraming babae ang masasabi natin na hindi pa sila aware
Kung paano bigyan ng importansya yung pagkababae nila. Kasi para sa akin yung babae, purest form yan eh. Once nilalang yan. Kasi sila yung basta nilalang na lang ng Diyos. Eva. So, sobrang pure nila. Ngayon, sobrang daming babae ang hindi sila aware kung paano pangangalagaan yung purest form nila na ibibigay kung kani-kanino. Ngayon, nagtataka sila, bakit ang naa-attract kong lalaki, yung lalaki din na tigang kung kani-kanino. Bakit ang naa-attract kong lalaki, yung hindi rin aware na hindi lahat ng nagpapakasta, that kinakasta. Bakit yun yung na-attract mo? Hindi naman siya, dahil na-attract mo lagi tigang sa ibang tao, maybe you attract the same circumstances kahit iba-iba na yung mga taong kaharap mo. Because again, you attract who you are. Like attracts like. Law of resonance. So anong ibig ko sabihin? Imagine mo yung isang babae, no? Kunwari kung paulit-ulit siyang inaabandona o niloloko, no? It's not because yun yung taong na-attract nyo. Meron sugat sa kanya na kailangan maghilom. Maybe it's about being responsible. Na ang lagi niyang sinasabi, ayoko na magtiwala, nagtiwala naman ako. Ang tanong, paano papasok dyan yung pagiging responsable? Chinek mo ba? Because trust comes with responsibility. Hindi ka pwedeng, okay, magtiwala lang ako. Tapos, bahala ka na. Parang sa negosyo rin yan eh. Na hindi, pinagkatiwalaan ko yung, pinagkatiwalaan ko yung tao ko eh. Nagnakaw, chinek mo ba? Siya na yan. Hindi ako yan. Hindi ka responsable. No, hindi ka responsable. So, is love irresponsible? I don't think so. So, hindi mo siya talaga minahal ng tama. Kasi hindi mo minahal ng tama yung sarili mo. So, pwede natin tong maging mensahe. Kasi may nararamdaman ka na gusto mong i-check, hindi ka nagsalita, kasi mas mahalaga sa'yo na hindi kayo magkasakitan at hindi ka niya iwan. That's why you attract. You attract, like attracts like. That's number one scenario. Pangalawa, let's say itong babaeng to, na-attract na niya yung tamang lalaki. Okay. Na-attract na niya yung tamang lalaki, hindi siya cheater. Dahil yung mindset niya, no? Lahat ng lalaki ay manloloko. Yeah. So anong sasabihin niya? So yung trust issue niya lagi, uulit dito sa taong to. Sabi ba mo chinachat? May iba ang chinat eh. Yung pala, busy sa negosyo. Yeah. Di ba, focus na focus. So, paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ka nagchat-chat. May iba ka, paulit-ulit. Pagod na ako Totohanin ko na sinasabi mo. Sa lahat ba ng lalaki, manloloko? Di. Yung vibration, yung frequency, yung mindset ko, na-attract. Yung same situation, not the same person. Naniniwala ka bang lalaki ang nagmamaneuver ng kung saan mapupunta yung relasyon? Like for example, may babaeng ganon, may babaeng hindi stable yung damdamin niya kasi nga merong sira sa kanya na ayaw niyang resolbahan. Ngayon, tatry niyang tapalan gamit ang external. Like for example, yung boyfriend niya or kaligawan niya. Ngayon, kahit anong mood swings ng babae, naniniwala ka ba na nasa lalaki yung last say para hindi pumatik at intindihin yun? At kung ganun, hanggang kailan dapat umiintindi yung lalaki? Kasi sabi nila, 8,000 daw yung moods ng babae. So baga nonsense lahat ng sasabihin yan eh. Kung papatulan mo, masisira talaga kayo. Pwedeng ganito siya, pero gutom lang pala. Ganito siya, makatilang pala yung likod. Correct. Meron tayong part doon. Again, kaya nga sabi ko kanina, parte ng role nating mga lalaki is not just to provide but also to create a safe space, safe environment. Safe space, yeah. Sa mga mahal natin sa buhay, kasama natin sa tahanan, so that hindi natin nai-interrupt yung pag-evolve nila. Tuloy-tuloy silang nag-grow. Ako rin bilang lalaki. Kasi imaginein mo, no, yung lalaking nag-iisip niya na tayo ba yung nagsasabi saan mapupunta yung relationship, etc. Hanggang kailan ko siya pagtitiisan? Hanggang kailan ko siya pagpapasensyahan? Bakit yung lalaking nagtatanong nun? Perpekto ba siya para hindi siya pagpasensyahan nung kinakasamahan niyang babae? Yeah. Parang, wow! Yeah. Wow! Ba't ikaw nagtatanong niya? No? Wow! Perfect mo naman! Damn, oo nga. Di ba? Para sabihin ko na, hindi, pagtitiisan kita hanggang dito ka lang. Bakit? Sa'yo ba walang pinagtitiisan? Wow! Ang komplikado magmahal. Puta, no? Masasabi ko lang, we are reflections of each other.
So, hindi kita ika-cancel dahil may ginawa kang kasamaan. Kalupitan. Bakit ako? Malinis? Walang ginawang kalupitan? Totoo. Kapal naman ang mukha ko. Totoo. Di ba? So, mabigat, no? Ibang klaseng bigat, responsibilidad kapag pinili mong magmahal, no? Kahit So parang totoo nga yung sinasabing, kung mahal mo talaga ako, tatanggapin mo maging sino man ako. So parang totoo yun. Kasi may, ang argumento doon, anong mamahalin kita kahit maging sino ka pa? Kaya ina mo, 21 years old, body count mo, 21 na din. May sayad ka ba? Ganon yung naging argumento ng lalaki doon eh. Kaya para mahalin kita kung sino ka man, ulul. Parang ganon. Bakit? Ilan body count mo? Para i-cancel mo ako. Ganon? Sa'yo okay lang, 100? Ako bawal? Ayos ka pala, perfect ka pala. Yeah. Paano kung broken yung babae? During that time, wala siya sa maayos na pag-iisip, sa malinaw na pag-iisip. Yeah. Hinusgahan mo na siya dahil sa maling choice niya nung nakaraan. Bakit ikaw, nung nagbibinata ka, wala ka bang mga hindi ka proud na choices na May ginawa mo magko-comment ngayon? dyan. Di magjowa kang pokpok, may magko-comment dyan. Di, ikaw magjowa ng pokpok. Bakit mo kukunin lahat ng literal na bagay na meaning at hindi ka nag-iisip ng critical para sa sarili mo? Di ba? Minsan, again, hindi tayo kulang sa informasyon. Kulang tayo sa integration. Yeah. Ano integration? Application? Yung mga nakukuha kong informasyon, paano ko to i-apply sa buhay ko? Or, yung nakukuha kong informasyon, applicable ba to o dapat ko tong itapon? Yun yung integration. Hindi lahat application. Diba? Tsaka hindi rin lahat para gamitin mong weapon. Kasi, kaya nasisira yung imahe ng mga ganitong klaseng movement ng pagkalalaki. Kasi mas marami pa yung lalaking nakapanood na ginamit nilang weapon, yung information na nakita nila dito, para manuligsa ng babae. Alam mo, nagtataka nga ako sa mga lalaking nangaaway ng babae, bro. Bro, sa totoo lang, may naaway yan kung nanay mo yan. Damn! Okay ka lang? Damn! Seryoso, bro. Parang, ibig sabihin, hindi mo ma-regulate yung emosyon mo. Tapos mamumuno ka ng pamilya. Ganyan ka. Eh di ma-offend ka ng anak mong babae. Yeah. Ako, to be honest, ako dyan. Unang 2 taon ko, wala akong ibang ginawa kundi kastigoy yung mga Buti nga babae. sa'yo, 2 taon lang eh. Alam ko. Pero yung sumpa siyang mahirap i-unlearn. Yeah. Sa mga wala kasing idea, hindi naman Panoorin niyo lang yung previous episode, huwag natin ulitin. hindi naman exact, pero ito, body count dito, mga nasa 7,000. Wala akong sinasabi. Roughly 7. Ballpark figure. Alam mo, hindi ko nga napanood yung episode ni Teo Bray at ni Smooth eh. Hindi ko pa napanood eh. Oo nga di ba? Tropa mo yun eh. Dapat sinasama ko nun, kaya lang nung May. 5 araw nga lang ako nasa bahay, di ba? So, kayo nang mag-imagine, hanggang dikit niya si Smooth coaching. Kung si Smooth ang hari, siya ang prinsipe. Imagine niyo na lang kung anong kahayupan ginawa nila sa nakaraan. Pero andito tayo ngayon para, kasi 2026 na, wala na tayo sa ngayon. Kailangan na natin ng mas matalinong pag-intindi sa mga bagay-bagay, hindi na lang basta nang huhusga tayo ng kung sino, nanunuligsa ng kung sino. Kasi at the end of the day, puta lalaki. Kukunin ko na tong pagkakataon Yan, na to para kunin mo, iyon na. sa mga nasaktan ko nung mga nakaraan, pasensya na. Kilala ko yan, sorry. sincere yan. Sincere siya yan, pag ganyan. Kilala ko yan. Hindi na yan talaga mauulit. At ito ay sumpa na hanggang ngayon ina-unlearn ko Yan. sa partner ko ngayon. At sinasabi ko to kasi alam mo, di ba nag-awaken ako? Yeah. Tol, may mga pinupuntahan pa aming lugar na kilala nila yung pagka-prinsipe ko. Ang tagal na nun ha. So pinupuntahan nila ako doon para, tol, nag-free tour kami, binutkap mo ako dati, etc. Yung mga pinuntahan namin. Yung iba nga nakalimutan ko na eh. Pre, thank you dahil sa'yo. So sinasabi ko na, 50. sumpa siya. Yeah. Hindi siya trophy. Hindi siya trophy sa Hindi pagkalalaki. siya achievement.
na okay, pipigilan ko yung ngayon hindi na, ibang identity na ako. Faithful ako ngayon, etc. etc. Ito yung gagawin ko. Kailangan kong kontrolin yung sarili ko, disiplinahin yung sarili ko. Yun yung sumpa dito. Kasi pag nandyan pa yung kadimuhon niyan dyan sa loob, i-imagine mo pag nagkaanak ka. Yeah. Kaya sa Energy sumpa. is energy, no? Pare, hindi man sa'yo. Bro, isipin mo na lang, nung nalaman kong niloko ng tatay ko yung nanay ko, tol, galit na galit ako. Ayaw ko nga yun, gayahin sa tatay ko, tapos hindi ko namamalayan, nagiging ganun na pala ako. Yeah. So hindi siya cool. Kaya hindi siya cool. Hindi siya cool. Ngayon may bagong idea na ine-embody yung mga lalaki na bilang lalaking humahasel at minimission yung pagiging malupit niya sa society, ikaw ang premyo. Hindi lahat ng babae ay bembangable. Hindi lahat ng babae ay para bengbangin. Kasi lagi mong tatandaan, king, ikaw ang premyo. So pwede tayong mag-agree na kung ang babaeng virgin ay premyo, ang lalaking mababa ang body count ay premyo as well? Parang ganon? Hindi, ang tunay na lalaki, hindi niya yan iniisip. Meron siyang mas malalim at malayong misyon para isipin niya sinong bebengbangin ko at ilan. Yun yung totoong lalaki, bro. The fuck? Yeah. Yeah. Legit. Kasi siya, di niya na para isipin yun at mag-exert ng effort doon, brain cells, kung sino yung bebembangin niya nga. Kasi dahil tamang tuning before, parang bubuyog lalapitan Bubuyog. Prinsipe Anyway. Yan talaga siya. Grabe yun, no? From pagmamahal To bengbang. to bembang. Grabe. Ang bilis. Walang banner, no? Ang bilis, no? Ngayon, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng video, siyempre, like, comment, and subscribe. Okay? Huwag nyong i-gatekeep. I-share nyo sa mga tropa nyo pag dumaan naman sa any social media platform yung mga reels, shorts. Share nyo. Pakalat natin tong mga ganitong klaseng video para hindi katangahan ng katangahan yung pumapasok sa utak at na-absorb sa kada doom scroll mo, pare. Non-stop ang learning. Yes, i-share mo para maraming makaabot doon sa mga hinihingi ko ng kapatawaran kasi hindi ko na sana may message. Sa mga hiningan niya ng sorry, nagsosorry na siya. Ngayon naman, dahil 34 na siya ako, 28 pa lang ako Sa mga aabutin ko, wala. Di pa ako tapos doon. Siyempre, tatry ko muna din. Di ba? Bahala ka, De, basta joke lang. ako okay na ako. De, joke lang. Para lang may mag-comment kasi kakat ko yung reels namin. So, Tangina sa ugali na nga lang babawi. Gagana. So, I mean, para na sa natin to, sa peace of mind nating lahat. Yun ang masasabi ko. Kaya, kilala ko yan, sincere siya pag ganyan. yeah. I-share nyo to. Maraming salamat sa inyo. And excited pa ako saan mag-unfold yung pag-uusap natin. Itong mga conversations na to. Kasi yung shoot namin, parang nag-iibang tao tayo na napapansin mo ba? Gugulat ako Ibang tao ako tayo noon. Ibang tao tayo ngayon. And I guess, this is really the work of transformation. Na, okay, nag-iba ka, hindi ka magtataka na, nag-iba ka? Dapat matutuwa ka, wow! Na-enjoy mo, nag-iba ka! Yeah. Kaya stay tuned. Kung natuwa ka sa mga ganitong pag-uusap, join the conversation because this is the podcast where we say Top G, Stop God.